Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So, this is your situation, Cancer. This is your challenge. This is your advice and this is your outcome. So, Ten of Swords is ending and beginning energy. So, meron kayo ditong new beginning, no? Na sisimulan. You're heading towards a new path. At maganda rin ito kasi you're going to put an end to something dito na nakapagdulot sa iyo ng sobrang sakit, no? Kayo dito, nasaktan kayo dito, no? Nasaktan kayo dito in the past at po pwedeng related dito sa relasyon, po pwedeng related dito sa person mo, or po pwedeng nasaktan ka dito ng emotion, not necessarily na physical, no? Physical pain, pero pwedeng emotional ito that could be related to your loved ones, no? Po pwedeng nasaktan kayo dito ng someone na kapamilya ninyo, parang ganon, no? Pwedeng immediate family, yung ganon. And but that's in the past, no? That's already done. At ngayon handa na kayong bumangon muli, handa na kayong magpatawad, handa na kayong mag-move on sa buhay at magsimula ng bagong ganap, bagong chapter sa buhay ninyo. So that's good kasi kumbaga mas pinipili ninyo ngayon na maging masaya na, no? Tanggalin na sa dibdib ang nagpapabigat, nagpapahirap, no, sa inyong dibdib. So that's what you are going to do next. And yung challenge po ninyo is Hanged Man. Ayan. So bothered siguro kayo, you know. Po pwede rin na gusto na ninyo totally na mag-move on sa buhay, pero siguro meron pang konting sama ng loob, no, na natitira sa dibdib ninyo. Kaya po pwedeng yun ang hirap, yun ang challenge ninyo as you move on sa buhay, or as you plan to move on sa buhay. Baka at some point, ano, parang iniisip ninyo na gusto mo nang magpatawad, gusto mo nang mag-move on ka, pero po pwedeng ang nararamdaman mo rito kaya ko ba to? Or baka parang kini-question mo yung sarili mo if you can do this, no? So po pwedeng gano'n. Kaya siguro kailangan mo na mag-isip-isip, no? Kailangan mo na pag-isipan mabuti ang inyong gagawin, okay? Yung advice sa'yo is 10 of Cups, you know, in order for you to be happy, diba? So gawin mo na to, no? Gawin mo na to kasi kung patuloy ka na magkakaroon ka ng resentments, kung patuloy ka magkakaroon ng sama ng loob, if you are going to continue to harbor the pain, diba, sa dibdib mo, sa puso mo, then mahirap, no? Mahirap kasi hindi ka totally magiging masaya. You won't be able to talagang yung bang i-embrace ninyo yung genuine happiness, diba? Mahirap gawin yon if meron pa kayong mga bubog sa inyong dibdib. Kaya in order for you to be happy, no, kasama ang inyong pamilya, kasi pwede rin nakapamilya mo to, no? Kung sino man na nakapagdulot ng sama ng loob sa'yo, pwedeng kapamilya to. So para maging buo na muli ang inyong pamilya, maging masaya na muli ang inyong relationship with each other sa pamilya, maybe it's about time na for you to heal. It's about time na for you to move on and magsimula na kayo ng bagong buhay, no? And Queen of Cups is your outcome, okay? Siguro ano pick up ko dito, baka isa kayong nanay, no? Baka nasaktan, kung hindi ka man nasaktan ng inyong person, baka anak mo yung
naka-frustrate sa'yo, nakapagdulot ng frustration sa'yo, nakapagbigay sa'yo ng frustration, ng sama ng loob, diba? So, baka anak mo or person mo. So, po pwedeng ganon. But, ang isang ina, mapagpatawad, diba? Ang isang ina talagang nagsasakripisyo, napakalawak ng pangunawa, napakalalim, no, ng pag-iintindi. Kaya, kahit nasasaktan, marunong kayong magpatawad, marunong kayong tumanggap ng explanation, marunong kayong tumanggap ng apology, yung ganon, no? Kasi napaka-compassionate, no? So, kaya siguro hindi malayong mabilis ninyong mapatawad kung sino man ang nakasakit ng inyong damdamin. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. Kuha tayo ng clarifiers. With the 10 of Swords, we have 7 of Cups. Ayan, marami kang pinag-iisipan. Diba? Marami kayong iniisip na ano kaya ang uunahin ko, anong gagawin ko. Diba? But, ang may importante dito, makinig kayo sa iyong intuition para nang sa gayon, magabayan kayo patungo sa tamang daan, magabayan kayo patungo sa tamang desisyon. Okay? So, for Hanged Man, we have Page of Wands. Ayan, may mga ang tawag dito, may mga balita, impormasyon na po pwedeng dadating sa inyo rito na makakatulong sa inyo na malinawan ang inyong kaisipan. Okay? And you'll be able to figure out na kung ano na ang gagawin ninyo. With the 10 of Cups, we have 3 of Cups. Ayan. So, celebration. So, napakaganda. Feeling ko dito, you're heading towards pagbabate. No? May reconciliation siguro rito. You are going to finally find your harmony within yourself and within family unit. No? So, siguro magkakaintindihan na kayo, magkakabati-bati na kayo, magkakaayos na kayo. Kaya, this is calling for a celebration. So, good luck sa inyo. What else? We have Hierophant. So, maybe you are definitely going to find someone na like-minded people, someone na makakaintindi talaga sa iyong sitwasyon, someone na makakapagbigay sa iyo ng advice, someone na makakapagbigay sa iyo ng impormasyon na makakatulong na magkaroon kayo ng linaw, no, sa mga bagay-bagay sa inyong mga pinagdadaanan. Kasi kayo napaka-understanding ninyo, napaka-compassionate ninyo, yung ganon. Kaya feeling ko dito, mas lalo kayong magiging ganon mapagpatawad, mas lalo kayong lalalim ang inyong understanding, no? Lalo-lalo na doon sa mga tao na kapamilya ninyo, no? Even if nasaktan kayo ng kung sino man sa pamilya, maiintindihan nyo na ang kanilang sitwasyon. Hindi mo na to, kumbaga hindi ka na magiging stricto, no, sa kanila. Feeling ko rin, ang iba sa inyo rito, baka you are going to find someone, no, pwedeng mentor, life coach, no, na patuloy na gagabay sa'yo, no. Maybe you are seeking for someone na laging nandiyan dyan, no, para tulungan ka, suportahan ka, magpapaliwanag sa'yo, magpapagaan ng inyong dibdib, no. So maybe you are seeking for someone na katulad ng mga spiritual guide, spiritual counselor, mga ganon, na alam mo yon na lagi mong malalapitan, lagi mong mapupuntahan, no, in time of difficulty sa buhay. So, tingnan natin kung ano pa mga mensahe ninyo. And thank you muna sa kung nakapag-subscribe na po kayo. Thank you. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. So, we have shining through, no? It's time to shine, Cancer. Panahon mo na para mag-shine ka. Panahon mo na para sumikat ka. Panahon na para gamitin mo yung mga talents mo, skills mo, gifts mo para ikaw ay magtagumpay na, no? So, it's about time na for you to
to excel sa kung ano man ang inyong mga ginagawa, ano man ang inyong forte. It's time for you now to show off, no? And display your talents, skills, and gifts. Okay? Wag mo nang itago yan. What else? We have Treasure Island. At maaring ito, no? Yung mga talents mo, skills mo, gifts mo. Maaring yan ang magiging kapital mo para ikaw ay maging mayaman, para ikaw ay maging mapera, para ikaw ay maging successful financially, no? Kaya napakaganda. Makakadiscover ka siguro ngayon ng magagandang oportunidad, no? Para ikaw ay magkaroon ng pagkakataon na ma-express mo yung passion mo, ma-express mo yung galing mo, at ang maganda dyan, ang bonus dyan magkakapera ka. So, what else? Don't let your past hold you back. Okay? Huwag mong hayaan na yung nakaraan ninyo, yung pa rin ang pipigil sa iyong pag-asenso. Huwag mong hayaan na yung nakaraan, siya pa rin yung pipigil para ikaw ay umalagwa na sa buhay. No, Cancer? So, good luck sa iyo dyan. Kailangan yung tapos na, nakaraan na yan, isang tabi mo na. Diba? Yung nakaraan na yan, ano mo na, alisin mo na. Okay? Sa buhay mo. Huwag mo nang hayaan na ito pa yung pumigil sa iyong pag-asenso. So, final message ninyo, service. I feel good when I can help others. Ayan. So, this is your purpose now, Cancer. Maybe you are already living your purpose. Siguro naman, kasi nga very compassionate din kayo, very supportive, very helpful kayo of other people. So, maybe talaga yun ang purpose mo sa buhay, or isa yan sa mga purpose mo sa buhay, to be of service to people. You know, kung wala ka mang perang may share, pero meron kang ideya, meron kang lakas, 'di ba, na maitutulong, maibibigay sa kanila. No? Pero ang feeling ko dito, kahit ano ang meron ka, talagang binibigay mo, tumutulong ka, nag-share ka. So, hindi lang serbisyo, no? Hindi lang lakas, hindi lang energy, hindi lang time yung kaya mong ibigay sa ibang tao, kundi mga material na bagay, pera, 'di ba? Kung meron ka, talagang ikaw ay hindi napipigilan ang sarili na magbigay at mag-share. Kaya napakaganda, no? You will be blessed. So good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.